Hindi. Sabihin mo muna yung quotient. The quotient ng ano? Ano yung the quotient of 20 and ano yung kasama ng 20? Ano yung di-divide mo sa 20? 5. The quotient of 20 and 5 is kung saan siya equal? Parang the sum of this number and this number is ang contains objects. Tama, sa quotient ng 20. 5 divided by a number is 3. The half of the number is 15. Equal to the sum of a number and 7 is equal to 20. Sum of 13 and a number is twice a number. 13. 12. Okay, next. Double the difference of a number and 3 and may d is equals to 30. 5 added by a number is 3. Tama. The half of a number is 12. The product of 20 and a number is twice a number. Okay. The sum of 5 and a number is twice a number. The half of a number is 6. Okay, tama. Maliban na lang doon sa... Nagkaroon, sir, kasi big sa basa. Okay na? The quotient of 5 and the number is equal to the sum of 2 identical. Yes, tama. Ha? Ba? Tama ba to? Hindi. Equal the sum of the number. Hindi ba yung checking set? Pinapaano ko lang. Ah, kulang pa lang. Seven. Double pa rin na try. PHRI. Price of a number is 7. Saan yung 7 nyo dyan? Oo nga, pre. Ito. 7. Ito, binalik ko, sir. 7 nga, sir. Okay, habang nagawa kayo, so discuss na natin yung last part ng ating lesson. So, lesson number 2 ng ating module. Okay, so start ulit tayo ng discussion. The 4 basic concepts in mathematical language. Ano yung apat? Set, relation, function, at ano isa? Binary operation. So, nandun yun sa ating PowerPoint. Pwede nyo ang natin. Now, sets. Ano daw ang set? Meron ba nakakapag-open ng PowerPoint natin? What is set? Set. Pagsasama. Sama. No. So, yung set daw, it contains objects sa loob niya. Yung objects daw na yun, tinatawag din natin Elements. elements. So, paano tayo magbubuo ng isang set? Ang gagawin daw natin, gagamit tayo ng curly brackets to contain the elements. Now, kapag example, pinakuha sa atin yung elements set containing the elements A, B, and C. Ganito yung gagawin natin. Open and closing curly brackets. Tapos ilalagay natin sa loob yung elements na sinasabi.
Ang pinapalagay sa atin is A, B, and C. So, isa-separate natin yung elements using comma. Okay, another example. Pinakuha sa atin yung set containing the days of the weekends. So, ano kaya yung ilalagay natin sa loob? Days of the weekends. Weekends. Weekend, Saturday, Sunday. So, para ilagay daw natin yung elements, susulat lang natin. Tapos separated by, tama? Okay. So, ganun lang magsulat ng sets. Okay? Kapag sinabi namang sets containing odd numbers, odd. So, ano yung mga odd numbers? 1, 3, 5, 7, and so on and so forth. Yan. Okay? Naiintindihan na ako paano maggawa ng set? Yes. Naproceed tayo sa number 2. Yung tinatawag na relations. Okay? Number 2, number 4 na to. Number 2, relations. So ano daw ang relation? Ito daw yung mga set na ordered pairs. Kapag sinabing ordered pairs, ilan yun? Pairs? So meron daw tayong first and second component. Ano yung first and second component na yun? Domain and range. Tinatawag din natin yung X component and Y component. So mga alin doon yung pwede natin itawag. Ito yung example ng mga relations natin. Kung titignan natin, meron tayong ordered pairs, pares. 2, yung first component natin, second component is 5. Another part ng kanyang set is 1 and 0 and 2 and. So ito, example to ng isang relation. Ito din, example din siya ng relation. 3 and 0, kasi ordered pair tayo, 4 and 5. Okay. And last, kahit isa lang yung laman niya, na ordered pair, relation pa din yun. Meron isa. Basta may ka-partner, basta meron tayong domain and Hindi pa lang maganda yung part. Paano pag ayan, partner mo. O kapag tulang, ayan, halimbawa, tulang yung laman. Relation pa ba yun? No, wala ko siyang asawa. Ay, asawa. Wala siyang ka-partner, hindi siya pair. No? So ito, set to. Set containing 2, pero hindi siya relation. Next one, function naman ang ating pag-usapan. Ano yung function? Mabasa. So, ang function daw is a relation na walang nauulit sa ating first component or sa domain. Paano kaya yun? Paano yung hindi nauulit na yun? Paano kung hindi nauulit? Dito lang. Tingnan natin dito. Merong domain na 2, meron sa 5, domain 1, meron sa 0. May naulit sa ating domain. 2. Function pa ba yun o hindi na? Hindi na. Kasi ang sabi, no repeating first component. So ito, not a function, just a relation. Okay? Ito siya, pero hindi siya ito. How about this one? Function. Function or relation? Function. Kasi walang naulit na X component, first component, or yung domain. How about this last one? Function or relation? No repeating? Function. Diba? Kasi hindi na ulit eh.
Pag inuulit na. Hindi naman naulit yung 2. Diba? Function lang. Okay. Tanong. Lahat ba ng function ay relation? Yes. Lahat ng function, relation. Pero hindi lahat ng relation, diba? Kasi kapag yung relation mo ay may naulit sa domain, hindi siya function. Pero lahat ng function mo, relation. Siya galing. Okay. Last one is the binary operation. Ang binary ba? Ano yung binary operation? Yes, pabasa ng binary operation. Quiet. Magaling. What is binary? Combining two values to create a new value. At yung parang Two values. Create a new value. a new value. So yung binary operation, ito lang yung process ng pag-combine natin ng dalawang values para magkaroon tayo ng bagong value. So ano yung combination or ano yung operation na gagamitin natin? Meron tayong 1 and 3. Kapag gumamit tayo ng operation na addition, ano yung value na makukuha natin natin? 4. Yun yung binary operation. Yung ginagawa natin dun sa dalawang value para magkaroon tayo ng bagong value. Another example, 4. Ang gagawin daw natin ng operation is subtraction. So ano yung gagawin natin? Minus 1. Saan siya equal? 3. So yun lang yun, binary operation. Diba? A way to combine two values para magkaroon tayo ng panibagong value pa ulit. So naiintindihan yung set, yung relation, yung function, and yung binary operation? Malinaw? Okay. So dyan na tayo magtatapos. Ang prelim nyo is hanggang dyan. Hanggang sa binary operation. Ano? Kailan daw po? Exam is next face-to-face meeting natin. Friday. Pen and paper ang ating exam. Okay, okay yung mga sasubmit nyo, makikisubmit na.